Nga pala mga idol, hindi nga po makapaniwala si Coach Steve Kerr na natalo pa at nabitawan nila ang 17 points na kalamangan kontra sa San Antonio Spurs. Kahit nga si Stephen Curry, napakamot ulo na lamang dahil bigla na lamang nga pong nabaliktad ang laro at natalo pa sila. Samantala, kung updated nga kayo sa mga nangyayari sa NBA sa mga nakalipas na linggo, hindi nga po maganda ang simula ng Los Angeles Clippers ngayong regular season sa maaga nilang pagbagsak sa West. Ika nga'y hirap pa rin naman talaga silang manalo nang wala si Kawhi Leonard, pero kinailangan lang naman ng Clippers ng ilang araw para makapag-adjust. In fact, simula nga po nang magawa nila ang mga ito, nagtuloy-tuloy na nga po ang panalo sa pagkakaroon ng 4-game winning streak sa pagtalo nila sa mga teams ng Utah Jazz, Golden State Warriors, Orlando Magic at Sacramento Kings. Majority legit contender ang kanilang pinapatumba, kaya napatunayan nga po ng Clippers na kaya nilang makipagsabayan ng wala si Kawhi Leonard. Kaya simula nga po sa pagiging worst team, umakyat na nga sila sa panglima na merong record na 10 wins, 7 losses at isa sa mga dahilan ay si James Harden na nag-average ng 20 points per game, 7 rebounds, 8 assists sa kanyang 36% shooting. Samantala, matapos nga po mga idol ang napakasakit na pagkatalo ng Los Angeles Lakers noong nakaraan kontra sa Orlando Magic, nakapagdesisyon si Coach JJ Redick na baguhin sa kanilang laban sa Denver Nuggets ang starting lineup at ibalik si Rui Hachimura kasama sina Austin Reeves, Cam Reddish, LeBron James at Anthony Davis. Ibig sabihin maglalaro na naman si Dalton Knecht ng off the bench, pero sa kabila niyan, ginawang adjustment ng Lakers, naging dikit pa rin sa simula dahil hirap pa rin naman silang mapahinto agad ang opensa ng Denver, lalo si Nikola Jokic. Ngunit kahit man nakasabay pa ang Lakers sa first half kanina at umabot pa sa 9 points ang kanilang kalamangan, bigla nga pong lumamia ang kanilang laro matapos ang 37-15 run ng Denver Nuggets sa third quarter na nagresulta ng kanilang pagkatalo. Dito nga po kitang-kita ang kakulangan ng sentro at wingman ng Lakers. Kapansin-pansin ang pagiging malamya ni na D'Angelo at Gabe Vincent. Kaya naman dahil sa pagkatalo, nasa trade list na nga ang dalawang ito kasama si Jalen Hood-Schifino. Sa kabilang banda, bago pa man magsimula ang game ng New York Knicks kontra sa Utah Jazz kanina, inaasahan easy win lamang ito para sa Knicks. Malayong-malayo nga po ang lakas ng dalawa kung pagbabasihan ng record. Ang Knicks ang isa sa pinakamalakas na super team sa Eastern Conference, habang ang Utah Jazz worst team sa West at hirap na manalo. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, natalo at upset pa sila dito ng Jazz 121-106. Hindi nga po nila kinaya ang bigla na lamang pag-init ng husto ng shooting ng Utah Jazz sa pangunguna ni na Lauri Markkanen, 34 points, at si Walker Kessler, 11 points, 10 rebounds, 3 blocks. Kaya masyado nga pong napahiya dito ang Knicks na bagamat sinubukang humabol sa pangunguna ni OG Anunoby na merong 27 points at si Jalen Bronson 23 points, nabitin pa nga sila sa gagawin sanang comeback kasunod ng pag-alat ng kanilang shooting sa huling minuto.